Isang dilata ng mais, 28,000 pesos na ang pwede mong kitain dyan or maipon. O, in 1 year, syempre. Kahit 7 pieces lang mabenta mo kada araw, o di ba bongga. Lagay tayo ng 1 pack ng jelly powder sa ating saucepan. Tapos, 2.5 cups ng tubig. Kung gusto mong mas marami magawa nitong mixture nitong jelly, kahit hanggang 6 na cups lagay mo pwede. Sa akin kasi, gusto ko mas solid. Yun ang lalaban talaga. Kaya, ayan. Tinapangan ko yung mixture. Pero choice nyo yun. Okay? Tapos ito, lagay natin siya sa lalagyan. Pagka kumulo na, intayin natin hanggang sa mamuo. So, habang hinihintay ko yan, mamuo, ito, kasama ko si Ethan dito sa kusina. Minsan lang yung bumuntot sa akin sa kusina. Madalas si Ate Esha kasama ko dito. Oo. Nung namuo na, syempre, nandyan pa rin si Ethan sa tabi ko. Ayan, hiwa-hiwa. Na-amaze nga siya dyan habang hinihiwa. Oo, natuwa siya. Kaya makikita nyo mamaya yung maliliit na daliri dyan. Nakikidampot na rin. Ganyan nga pala itsura niyan ay nanghingi na siya. Nasarapan siya dyan. Wala kang ilalagay na asukal sa mixture nito ha. Pero kung gusto mong maglagay, bahala ka. Kasi para sa akin kasi para mas mabalanse yung tamis. So ayan, pinakita ko lang sa inyo yung isang dilata ng mais. Binuksan ko lang para kung gusto nyo makita. Tapos 150 ml yung size nitong container natin. Sa cheese powder, depende sa dami ng gusto mo, yung gusto mong ilagay. O depende sa puhunan mo. Sa budget, ganun. Tapos, asukal, ganun din. Mahal lang asukal na ngayon. Asukal na puti. Okay, kaya wag na lagyan yung jelly powder mo ng tubig. Ay, ng asukal. Tapos, ayan, yung isang dilata ng, natin, mais. Sama mo na dyan yung sabaw niya. Oo. Tapos, itong hiniwa nating jelly kanina. Yan, ganyan lang siya. Baka may magsabi, ba't kinamay mo? O sige, punta ka dito, ikaw na lang gamit ang gloves. Okay, para sa amin, ikaw na mag-serve. Okay? Kami kakain ito, marunong ka pa. Oo. Okay, ayan. Naglagay ulit ako sa ibabaw ng cheese powder at saka asukal. So, bakit nga ba ako naglagay sa ilalim at sa ibabaw? Yung iba kasi hindi na hinahalo. Ayan, kaya yun yung tendency para kahit pinapak na nila ibabaw, hindi tatabang sa ilalim. O, diba, bongga? Yun yung strategy. Okay? Tapos ito, pakita ko lang sa inyo yung multi-purpose ko na grater na nabili ko sa online. Hindi siya sponsor. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Pero kung gusto nyo orderin niya, lalagay ko na lang din yung link sa baba. Oo, baka kasi meron na maintriga sa inyo. Ayan, lagay ko na rin. Pero hindi siya sponsor. Okay? Ayan. Tapos yung isang, lang niya yung ginamit ko, pang kahit sa cheese. Tapos, ayan no. Depende sa dami ng cheese ang gusto mong ilagay. Ayan, ano lang to, itong recipe natin, ito yung kadalasan na binibili natin sa labas na cheese corn. So, dahil nakita ko kasi ng mga nakaraan pa, ang dami nagtitrending na mga recipe na cheesy corn. Oo. So, ayan, gawa ko ng sarili kong version. Isang dilata lang kasi ang kaya ko sa, yung budget namin sa recipe na pangtinda. Nabitin. Oo. Hindi kayang mapuno ng isang dilata yung bawat cups na ginamit ko sa recipe na to. So, kaya nagkaroon siya ng jelly. Oo, kung mapapansin nyo. Hindi ko sure kung meron nang gumawa nito, pero ito yung trip ko. Oo. Pero nilagyan ko ng costing. Siyempre, para kung gusto nyo itinda, ang mahal na ng bilihin ngayon. Kaya wag na kayo magulat sa costing nito, ha? Oo, ito yung listahan recipe at costing natin. Oo, pero kikita ka pa rin, makakaipon ka pa rin in 1 year ng 28,000 mahigit. Kahit 7 pieces lang mabenta mo kada araw. Love you.